Dalawa pa yung hinahanap ng Lakers sa trade market ngayong deadline, isang wing defender at isang center para maging backup dito kay DeAndre Ayton. Pero parang ngayon kasi itong si Pelinka hindi talaga gustong gumawa ng malaking upgrade sa roster nila at nakikitang mukhang balak lang talaga nito na kumuha ng player sa market na magbabalanse lang ng roster nila sa paligid ni Luka at Lebron. Ang Lakers kasi ngayon meron pang 90 million na expiring contracts kasama yung kay Rui Hachimura, Gabe Vincent, Kleba at yung iba kasama rin yung kontrata dyan nitong si Lebron at player option ni Reeves. Kaya yan yung primary leverage ng Lakers para makakuha ng role player sa deadline. Plus meron pa silang asset tulad nitong si Dalton Knecht, Gabe Vincent at Vanderbilt na dagdag leverage para sa trade package nila. Ang pinaka-open para sa trade ng Lakers para sa isang wing depth nila, itong si Rui Hachimura, Dalton Knecht na kung makakakuha sila ng role player dyan, pwede nga raw magsama pa yung mga to ng draft pick sa package. Ang problema, halos maubusan na ang Lakers ng mga wing sa market. Itong si Hunter ngayon, nasa Kings na at nakuha nilang Cleveland yung isa sa target ng Lakers, itong si Keon Ellis na parte ng trade package nitong si DeAndre Hunter. Kaya talagang nauunahan ang Lakers ngayon sa trade market. Sa Pelicans, meron pang Herb Jones at Trey Murphy na pwede nga raw maging available sa trade para dito sa Lakers kung pupursigihin nila yan ha. Sa center position naman, meron pang Nick Claxton, Walker Kessler at Robert Williams. Sa trade na yan ngayon, yan yung pinaka-tradable center para sa Lakers ngayon. Ang problema, baka maunahan na naman yung mga to. Si Nick Claxton kasi at Walker Kessler, yung mga top center na nasa radar talaga ng Lakers. Yan yung mga young center kasi na pwedeng makonect ng Lakers dito kay Luka sa future. At kakailanganin lang dyan ng Lakers na gumamit ng mga expiring contracts at draft picks para makuha man yung isa sa mga yan. Lalo na kung ang Lakers mas ipa-priority talaga yung pag-upgrade mula sa interior at rim protection defense nila. May kataasan nga lang talaga yung cap hit ng mga yan, kaya malaking asset rin ang kakailanganin dyan ng Lakers. Si Walker Kessler kasi papasok na yan sa free agency after na hindi makakuha ng signing extension dito sa Utah Jazz. Kaya isa yan ngayon sa binabantayan din nitong Lakers. At itong si Claxton ngayon sa Brooklyn Nets, hindi na rin ganun binibigyan ng priority sa roster nila dahil nga nasa rebuilding mode na rin ang Brooklyn Nets and possible na iyan yung mga asset nila para sa trade para makakuha ng mga role player. May mga report kasi ngayon na hindi talaga listed ang Lakers sa mga top target ni Giannis kung sakali man nga raw na matuloy ang pag-alis nito sa Bucks. Ilan sa mas likely destination nga raw nito yung New York Knicks o Miami Heat o Timberwolves na mas maraming asset at appeal. Pero ang Lakers merong ibang paraan nga raw kung gugustuhin talaga na makipag-unahan dito kay Giannis sa market at makipag-agawan. Ang Lakers kasi may kakayahang magbigay ng ilang first round picks mula sa 2031 pero ayon mismo sa mga analyst, hindi malapit yan kung ano man yung dinedemand ng Bucks para kay Giannis. May salary cap system kasi na nagiging komplikado dahil nga sa laki ng contract nitong si Giannis kaya hindi basta-basta pwedeng i-match ang maliit na contract na ibibigay ng Lakers. Kaya kung gagamitin nga raw talaga ng Lakers ang pinaka-trade chips nilang si Austin Reeves kasama yung mga expiring contracts mula kay Hachimura na parte ng starter, si Kleba, Vincent at iba pang mga tradable asset nila, pwedeng makuha yung salary matching at kung isasama nila yung contract ni Lebron, lalo na kung magpe-pay cut nga raw to ngayon. Sa Lakers, yan ang nakikita dyan, lalo na kung si Reeves ang ilalagay na pang match sa talent para dito kay Giannis. Based din kasi mismo sa mga analyst, si Reeves talaga ang isa sa mga best asset ng Lakers lalo na para sa future contention nila kasama si Luka. Pero hindi yan katulad nga raw ni Giannis lalo na kung pupursigin ng Lakers itong si Giannis na maugnay dito kay Lebron at Luka. Si Austin Reeves talaga ang pinakasakripisyo nila dyan. Kaya yan yung nakikita nga raw na pwedeng habulin ng mga to sa market at mag-all-in sila kung si Giannis naman nga raw ang makukuha na magiging kasama nitong si Luka. O kung babalansin nga lang raw nila ang roster ngayon sa paligid ni Luka, Lebron at Reeves, pwedeng hindi isapalaran ng front office itong si Austin Reeves sa trade ngayon, lalo na kung magpo-focus nga raw sila sa future contention sa kombinasyon ni Luka at nitong si Reeves at paghandaan yung post-Lebron era.